Ito si alias Totoy. Isa umanong siyang personal assistant at driver ng isang sikat na artista na tatawagin na lamang natin sa pangalang Rian Ramos. Dumulog si Totoy sa VACC o Volunteers Against Crime and Corruption, isang kilalang non-government organization na tumututok sa mga kasong may kaugnayan sa krimen at pang-aabuso. Ayon sa kanyang reklamo, siya raw ay biktima ng illegal detention at torture. Welcome to Papi Lipi, where we'll talk about different personalities, events, and important topics that are worth tackling. Bago po tayo magpatuloy, inaanyayahan ko kayo na i-like ang video na ito at mag-subscribe sa channel na to dahil napakalaking tulong na po ito para sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Noong Enero 17, 2026, Pagkatapos ng taping, puwersahang dinala si Totoy sa condo unit kung saan isasagawa ang kanilang plano. doon na raw nagsimula ang hindi niya inaasahan. Ano po ba yung hinahanap sa'yo? Yung ano daw po, yung parang ano siya, yung didibilog. Mahalaga daw yun, sabi niya. Sabi ko, wala po sa akin yun, yung parang film. Sabi ko, wala po sa akin yun. Sabi ko kay ma'am, sabi niya, ibigay mo na sa amin para wala na problema. Ma'am, wala po sa akin, kahit anong gawin niyo, wala po sa akin talaga yun. Yun, wala akong mabigay. Yung pinabaya ko sa magwardya niya. Ano bang anong pagkakaalam mo ng laman ng film? Mga picture daw mga picture. Dino? Ewan po, basta sabihin niya mga picture. Ayon kay Totoy, siya raw ay ikinulong umano sa loob ng unit, pinagbintangan ng pagnanakaw ng isang angpaw at mas mabigat pa, ang naturang angpaw raw ay may laman umanong mga sensitibong materyales na may kinalaman sa mga artista. Dahil dito, sinabi ng complainant na siya raw ay sinigawan, tinakot at umano'y sinaktan. Kasama raw sa loob ng unit ang tatlong babae na sina Rian, Samantha at Michelle at Barbara na katulong ni Samantha. 2 bodyguard ayon sa kanyang salaysay. Narinig daw niya ang pag-uusap ng mga taong nasa loob ng unit na siya raw ay itutumba. Dahil sa matinding takot, nagdesisyon umano si Totoy na tumakas. Ayon sa kanya, siya raw ay tumalon mula sa bintana ng kusina ng kondominium na nasa ika-39 na palapag. Sa kabutihang palad, may nahawakan daw siyang lubid na kanyang ginamit upang makalambitin hanggang sa makababa sa ika-25 palapag. Ngunit ayon pa rin sa complainant, paglabas niya ng unit, siya raw ay naabutan muli ng mga tauhan at muling inakyat pabalik sa kondominium. Dagdag pa ni Totoy, siya raw ay sinuntok umano at ilang ulit na binatukan sa ulo. Isa pa sa kanyang mabigat na aligasyon, siya raw ay sinikmuraan upang piliting ibalik ang sinasabing nawawalang angpaw. Kung totoo ang lahat ng ito ay isang isenang parang pelikula. Ngunit ito rin ang bahagi ng kwento ng maraming Pilipino ang nagtatanong, may ebidensya ba? May CCTV footage ba? May saksi ba? Dahil sa bigat ng aligasyon, agad na kumilos ang National Bureau of Investigation at isinailalim sa medico-legal examination ang complainant. Samantala, mariing itinanggi ng kampo ni Rian Ramos at Michelle D. ang lahat ng paratang. Ayon sa kanilang abogado, walang illegal detention, walang pananakit, walang pagkulong. Dagdag pa nila, ang reklamo raw ay maaaring isang vindictive complaint o paghihiganti lamang. Lumabas din ang impormasyon na bago pa man ang reklamo ng driver, si Michelle D. ay nagsampa umano ng kaso para sa qualified theft. Subalit ang kasong ito ay ibinasura ng piskalya dahil sa kakulangan ng ebidensya. May mga ulat din na nagsasabing si Michelle D. ay wala umano sa Makati noong petsang binanggit at nasa ibang lugar. Isang detalyeng bahagi ngayon ng kanilang depensa. Pero ang sabi ni alias Totoy, Tapos habang ko binubugbog ni Michelle, may narinig pa ako na na nagtawag kanya na ma'am, malapit ang flight mo, mag-6 na.
Ang sabi niya, kaya pa naman. Tapos yun, mamaya-maya umalis siya. Pagbalik niya, may bitbit na siya maliit na bag. Nakabihis na siya tapos may nagdala na ng malita niya palabas. Sa ngayon, wala pang direktang pahayag sina Rian Ramos at Michelle D maliban sa pamamagitan ng kanilang legal counsel. Ang sinasabing pinagmulan ng lahat ng ito, isang nawawalang angpaw na ayon sa reklamo ay naglalaman umano ng mga sensitibong mga litrato. Hindi sigurado kung sino ang nasa larawan. Dito na naman papasok ang pambansang marites na si Sian Gaza. Ayon sa latest post ni Sian sa kanyang Facebook page, noon, ka-threesome ka lang ni Sam at Rian. Ngayon, nambubugbog ka na ng driver. Grabe ka, Michelle D. Pero sa kabila ng lahat ng ito, at habang nagpapatuloy ang proseso, hinihikayat ang publiko na maghinay-hinay sa paghusga. Dahil sa isang iglap, maaaling masira ang pangalan, karera at buong buhay ng isang tao kahit wala pang desisyon ang batas. Ano sa tingin mo?